Sigurado ka ba na alam mo na ang lahat tungkol sa iyong pusa? Paano kung sabihin kong maraming karaniwang kaalaman tungkol sa kanila ang hindi pala totoo? Halimbawa, ang paghuni o purr na naririnig mo araw-araw ay maaaring hindi pala ang laging ibig sabihin ng iniisip mo. Ngayon, tatalakayin natin ang asin na pinakasikat na alamat tungkol sa mga pusa na matagal nang dapat nating tigilan ang paniniwala. Humanda dahil ang ilan sa mga pagbubunyag na ito ay maaaring lubos na magpabago sa pananaw mo sa iyong balbon na alaga at makatulong para mas mapabuti ang pag-aalaga mo sa kanila. Libu-libong taon nang kasama ng tao ang mga pusa. Sa mahabang panahong iyon, naging bida sila sa mga kwentong bayan, alamat, at siyempre sa napakaraming maling akala. Ang ibang alamat ay nagsimula dahil sa maling interpretasyon ng kanilang pag-uugali, habang ang iba naman ay galing sa mga cartoons at lumang kwento. Ngunit ang pag-unawa sa tunay na kalikasan ng mga pusa ay susi sa kanilang kalusugan at sa magandang relasyon ninyo sa isa't isa. Simulan natin sa isang alamat na tila alam na alam ng halos lahat kahit pa ng mga hindi pa nagkaroon ng pusa. Sinasabi nito, laging nakatayo sa apat na paa ang mga pusa kapag bumabagsak. Ang pahayag na ito ay lubos na nakatanim sa ating kultura. Halos isang paniniwalang hindi na kailangang patunayan. Nakikita natin ito sa mga cartoons, naririnig sa usapan. Pero totoo ba talaga ito? Sa totoo lang, may malaking bahagi ng katotohanan ang alamat na ito. Ang mga pusa ay may likas, halos mahiwagang kakayahang pumaligtad habang nasa ere. Ang penomenang ito ay tinatawag na writing reflex. Nangyayari ito dahil sa natatanging estruktura ng katawan ng pusa. Una, mayroon silang napakasensitibong panloob na tainga kung saan naroon ang kanilang balanse. Ito ang agarang nagtatakda kung nasaan ang itaas at ibaba. Sa sandaling bumagsak ang pusa, nakakakuha ng signal ang utak nito at nagsisimula ang sunod-sunod na paggalaw. Una, iikot ng pusa ang ulo nito para maging pahalang. Pagkatapos, dahil sa kamanghamanghang kakayahan ng kanilang gulugod at kawalan ng matigas na collarbones, iikot nito ang harap na bahagi ng katawan at susunod ang likurang bahagi. Ibaba ang mga paa, bumaluktot ang likod para maibsan ang impact ng pagbagsak at handa na ang pusa sa paglapag. Ang buong akrobatikong galaw na ito ay nangyayari sa loob lamang ng ilang saglit. Ngunit dito, nagtatago ang pangunahing panganib ng alamat. Ang salitang laging ay isang malaking pagmamalabis. Ang writing reflex ay hindi mahika, kundi pisika. At para ito gumana, kailangan ng tiyak na kondisyon. Ang pinakamahalagang kondisyon ay oras at ibig sabihin taas. Nakakapagtaka man, ang pagbagsak mula sa mababang taas, tulad ng mula sa mesa o sa iyong mga kamay, ay maaaring mas mapanganib kaysa sa pagbagsak mula sa ikalawang palapag. Wala lang sapat na oras ang pusa para makumpleto ang pagbaliktad nito. Bilang resulta, maaari itong awkward na bumagsak sa gilid, sa likod o maging sa ulo na nagdudulot ng malubhang pinsala. Sa kabilang banda, ang napakataas na lugar ay hindi rin garantiya ng kaligtasan. Oo, makakabaligtad ang pusa. Ngunit hindi na mawawala ang batas ng grabidad. Napakalaki ng puwersa ng pagtama sa lupa. Ang mga paa, bagaman nagsisilbing shock absorbers, ay hindi kayang sumipsip ng lahat ng enerhiya ng pagbagsak. Bilang resulta, bali sa mga buto, pagkapunit ng panloob na organo at pinsala sa panga. Kaya pakiusap, kalimutan na ang ideya na ang iyong pusa ay hindi nasusugatan sa pagbagsak. Ito ay isa lamang mekanismo ng kaligtasan na sa kasamaang palad ay hindi gumagana sa lahat ng pagkakataon. Siguraduhin na may net ang mga bintana at huwag isa panganib ang kalusugan ng iyong alaga
dahil sa mga lumang paniniwala. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang mito na matibay na nakatanim sa ating isipan. Salamat sa di mabilang na cartoons at pambatang libro na kailangan daw bigyan ng gatas ang mga pusa. Ang larawan ng isang cute na kuting na ganadong humihigop ng gatas mula sa platito ay pamilyar sa ating lahat. Mukha itong napakanatural at tama, hindi ba? Pero dito mismo tayo naghihintay ng isang malaki at hindi kaaya-ayang sorpresa. Para sa nakararami sa mga adultong pusa, ang gatas ng baka ay hindi isang treat kundi direktang daan sa mga problema sa kanilang panunaw. At mayroon itong simpleng siyentipikong paliwanag. Ang lahat ay nakasalalay sa isang substance na tinatawag na lactose. Ito ang milk sugar. Para matunaw ito, kailangan ng espesyal na enzyme, ang lactase. Ang maliliit na kuting, habang umiinom pa ng gatas ng kanilang ina, ay gumagawa ng enzyme na ito sa maraming dami. Ito ay lohikal at bahagi ng disenyo ng kalikasan dahil ang gatas ang kanilang tanging pagkain. Gayunpaman, sa sandaling lumaki ang kuting at lumipat na sa solidong pagkain, nagdidesisyon ang kanyang katawan na hindi na niya kailangan ng lactase. Ang produksyon ng enzyme na ito ay bumababa ng husto o tuluyang humihinto. Nangyayari ang parehong bagay tulad ng sa maraming tao sa pagtanda, nagkakaroon ng lactose intolerance. At ngayon, isipin ninyo, isang adultong pusa na halos wala ng sapat na enzyme, umiinom ng gatas ng baka. Ano ang susunod na mangyayari? Ang hindi natunaw na lactose ay dumidiretso sa malaking bituka, kung saan ito ay nagiging pagkain ng bakterya. Bilang resulta, pamamaga ng tiyan, bloating, utot, gas, pananakit ng tiyan, at kadalasan, pagtatae. Walang gaanong maganda dito, hindi lang para sa pusa, kundi pati na rin sa may-ari nito na siyang maglilinis ng kanyang litter box pagkatapos. Siyempre, maaari mong sabihin, pero ang pusa ko umiinom ng gatas at ayos lang naman siya. Oo, may mga eksepsyon. May ilang pusa na nagpapanatili ng kakayahang tumunaw ng lactose kahit kaunti. Pero hindi ibig sabihin na nakakabuti ang gatas para sa kanila. Maraming taba ito at ang komposisyon nito ay ganap na hindi balanse para sa isang carnivore. Kaya, ano ang dapat gawin? Ang sagot ay simple. Ang pinakamahusay at pinakamahalagang inumin para sa pusa ay malinis at sariwang tubig. Dapat itong palaging available para sa kanila. At kung gusto mo talagang pahiyasin ang iyong alaga, sa mga pet store ay may ibinebentang espesyal na lactose-free milk para sa mga pusa. Pero tandaan, treat lang ito at hindi pangunahing pinagmumulan ng inumin. Kaya't iwanan na natin ang stereotype na ito tungkol sa gatas para sa kalusugan at ginhawa ng ating mga malalambot na kaibigan. Mayroon namang isa pang alamat o maling paniniwala na direktang konektado sa damdamin. Ito ay ang paniniwalang kapag umungol ang pusa, ibig sabihin ay masaya ito. Sanay tayong isipin na ang pag-ungol na ito ang pinakatanda ng kasiyahan ng pusa. Hinahaplos mo ang pusa, nakaupo siya sa iyong hita at binubuksan ang kanyang maliit na motor. Tila napakaliwanag, nasa rurok siya ng kaligayahan at sa karamihan ng pagkakataon, tama ka. Talagang umuungol ang mga pusa sa tuwa kapag nakakaramdam sila ng ginhawa, kaligtasan at pagpapahinga. Ito ang paraan nila para sabihin, masarap ang pakiramdam ko, ituloy mo lang. Ang mga kuting ay nagsisimulang umungol sa mga unang araw pa lang ng kanilang buhay na paraan ng pakikipag-ugnayan sa kanilang ina habang sila ay pinapasuso. Ito ay senyales na maayos ang lahat at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng gatas. Ngunit dito na nagsisimula ang mas kawili-wili. Ang pag-ungol ay mas komplikado at maraming gamit na mekanismo kaysa sa simpleng pagpapahayag ng kagalakan.
Matagal nang napansin ng mga siyentipiko at mga veterinaryo na ang mga pusa ay umuungol sa iba't ibang sitwasyon at kung minsan sa mga pagkakataong malayo sa kaligayahan. Halimbawa, maaaring umungol ang pusa kapag takot siya o nakakaranas ng matinding stress. Malamang napansin mo ito sa pagbisita sa veterinaryo. Nakaupo ang pusa sa mesa, takot, pero umuungol. Hindi ibig sabihin na gusto niya ang pagsusuri. Sa ganitong paraan, sinusubukan niyang kalmahin ang sarili at ipaalam sa mga nasa paligid na hindi siya nagdudulot ng banta. Ito ay parang isang puting bandila. Takot ako, pakiusap, huwag niyo akong galawin. Higit pa rito, umuungol din ang mga pusa kapag nasasaktan sila. Ang mga hayop na nasugatan o mga pusa na nanganganak ay madalas naglalabas ng tunog na ito. Sa una, parang hindi lohikal. Bakit gagastusin ang enerhiya sa pag-uungol kung masama na ang pakiramdam mo? Maaaring magulat ka sa sagot. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga vibrations or pagyanig na nalilikha ng pag-ungol ay may tiyak na dalas mula 25 mo hanggang 150 Hz. Lumabas na ang mga vibrations sa saklaw na ito ay nakakatulong sa paggaling ng mga tisyu at maging sa pagsasama ng mga buto. Sa madaling salita, ang pag-ungol ay isang uri ng self-healing o pagpapagaling sa sarili. Ginagamit ng pusa ang kanyang panloob na vibrating massager upang maibsan ang sakit at mapabilis ang paggaling. Napakagaling na mekanismo ito ng ebolusyon. Kaya, sa susunod na marinig mo ang pag-ungol ng iyong pusa, huwag agad gumawa ng konklusyon. Bigyang pansin ang sitwasyon, ang lengguwahe ng kanyang katawan, ang kalagayan. Kung siya ay relax at naglalambing, masaya siya. Ngunit kung siya ay tensyonado, nagtatago o nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit, ang kanyang pag-ungol ay maaaring isang hiyaw ng paghingi ng tulong o pagtatangka na pagalingin ang sarili. Halina't suriin ang mundo ng mga pamahiin. Ang pamahiin numero 4 ay isa sa pinakamatanda at sa kasamaang palad patuloy pa ring pinaniniwalaan. Ito ay nagsasabing ang mga itim na pusa ay nagdadala ng kamalasan. Sapat nang tumawid lang ang itim na pusa sa daan at ang mga mapaniwalain ay agad na nagpapalit ng ruta, humahawak sa butones o dumudura sa kanilang balikat para lang makaiwas sa malas. Saan nga ba nagmula ang kakaibang paniniwalang ito? Ang ugat nito ay malalim na nakabaon sa Europa noong gitnang panahon. Sa madidilim na panahong iyon, sa panahon ng paghahanap sa mga mangkukulam, ang lahat ng misteryoso at hindi maipaliwanag ay nagdudulot ng matinding takot. At ang mga pusa, lalo na ang mga itim, ay naging perpektong kandidato upang ituring na kasabwat ng demonyo. Ang kanilang pamumuhay sa gabi, ang kumikinang na mata sa dilim, at ang kanilang walang ingay na paglakad, lahat ng ito ay nagbigay ng impresyon ng hiwaga at kababalaghan. Aktibo ring sinuportahan ng simbahan ang mga takot na ito. Pinaniniwalaan na ang mga mangkukulam ay maaaring maging itim na pusa upang palihim na isagawa ang kanilang masasamang gawain. Ang itim na kulay ay iniuugnay sa gabi, kasamaan at kamatayan. Bilang resulta, ang mga kawawang hayop ay inusig at pinatay kasama ang mga kababaihang inakusahan ng pangkukulam. Ang irasyonal na takot na ito ay napatunayang napakatibay at nananatili hanggang sa kasalukuyan na nagiging isang ordinaryong pamahiin. Ngunit tingnan natin ito mula sa pananaw ng lohika. Maaari bang maimpluwensyahan ng kulay ng balahibo ng isang hayop ang mga pangyayari sa ating buhay? Siyempre hindi. Ito ay simpleng genetika. Ang itim na balahibo ay dulot ng isang gene na gumagawa ng maraming pigmentong eumelanin. Walang salamangka, purong biyolohiya. Higit pa rito, sa ilang kultura, ang mga itim na pusa ay tinatrato ng lubos na kakaiba. Halimbawa, sa sinaunang Ehipto, ang mga pusa ng anumang kulay
ay sinasamba bilang sagradong hayop. Sa United Kingdom at Japan naman, pinaniniwalaan na ang itim na pusa sa bahay ay nagdadala sa kabaligtaran ng swerte. At sa mga mandaragat, may paniniwala na ang itim na pusa sa barko ay nagpapahiwatig ng mapayapang paglalayag. Sa kasamaang palad, ang walang batayan na paniniwalang ito ay may tunay at napakalungkot na kahihinatnan dahil sa mga pamahiin, ang mga itim na pusa at kuting ang pinakamahirap makahanap ng aampon. Mas nagtatagal sila sa mga shelter kumpara sa kanilang mga kapwa pusa na iba ang kulay. Mas bihira silang kunin at kung minsan nakakalungkot ay binubugbog o sinasaktan pa sa kalye. Kaya maging matalino at mapanuri tayo. Ang ugali ng isang pusa, ang lambing at pagiging tapat nito ay hindi nakasalalay sa kulay ng kanyang balahibo. Ang mga itim na pusa ay kasing ganda, mapagmahal at nakakatuwang kasama tulad ng mga pula, puti o may guhit. At sa susunod na pagkakataon na tumawid ang itim na pusa sa iyong daan, huwag matakot. Ngumiti ka lang sa kanya at batiin mo siya ng magandang araw. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa kalusugan. May isang malaking maling akala, ang ikalimang mito, na madalas ipag-alala ng mga may-ari ng pusa nang walang matinding dahilan. Ang pagiging tuyo raw ng ilong ng pusa ay senyales ng sakit. Laganap na laganap ang paniniwalang ito, kaya marami ang ginagamit ang ilong ng kanilang alaga bilang parang barometro ng kanilang kalusugan. Kapag nahawakan mo at basta't malamig ang ilong, ibig sabihin, maayos ang lahat. Pero kapag tuyo at mainit, ay nako, nagpapanik na sila at tinatawagan na agad ang veterinaryo. Alamin natin kung bakit nga babasa ang ilong ng pusa. Ang basang ito ay hindi lang basta tubig. Ito ay isang uri ng likido na inilalabas ng mga espesyal na glandula sa ilong at galing din sa pagdila nila. Napakahalaga ng papel ng basang ilong. Nakakatulong ito sa pusa upang mas mahusay silang makaamoy. Ang mga amoy na partikulo ay dumidikit sa basang ibabaw na nagpapalakas ng kanilang pang-amoy. Para sa pusa, ang pang-amoy ay isa sa mga pangunahing paraan nila upang maunawaan ang mundo. Kaya bakit nga ba nagiging tuyo ang ilong? Maraming dahilan at karamihan sa mga ito ay ganap na hindi nakakasama at walang kinalaman sa sakit. Una, ang kapaligiran. Kung mainit at tuyo ang hangin sa bahay ninyo, lalo na tuwing taglamig kung nakabukas ang heater, natural lang na mas mabilis matuyo ang ilong ng pusa. Walang dapat ikabahala doon. Pangalawa, ang pagtulog. Kapag natutulog ang pusa, hindi sila naglilinis ng sarili o nagdila. Kaya kung hahawakan mo ang ilong ng bagong gising na pusa, malamang na mainit at tuyo ito. Pero sa loob lang ng 10 na swasat ng 15 na minuto, pagkatapos nilang maglinis, babalik na ulit sa pagiging basa. Pangatlo, ang pagiging aktibo. Matapos ang masiglang paglalaro o pagtakbo, bahagyang tumataas ang temperatura ng kanilang katawan at ang ilong ay maaari ring maging mas tuyo. Siyempre, sa ilang pagkakataon, ang tuyong ilong ay maaari ngang maging isa sa mga sintomas ng sakit. Halimbawa, kung may dehydration sila o mataas ang lagnat. Ngunit, at ito ang pinakamahalaga, hindi ito kailanman ang tanging sintomas. Kung may sakit ang pusa, mapapansin mo rin ang iba pang mas halatang palatandaan. Pagiging matamlay, ayaw kumain at uminom, pagbabago sa ugali, o problema sa pagdumi, pag-ihi. Kaya naman, ang tuyo o mainit na ilong lang ay hindi dapat ipanika. Isa itong ganap na normal na kondisyon na nagbabago sa buong maghapon. Sa halip na paulit-ulit na hawakan ng ilong, mas mainam na obserbahan ang pangkalahatang kondisyon at ugali ng iyong pusa. Yan ang pangunahing indikasyon ng kanyang kalusugan. Hayaan mo na lang ang ilong niya. Alam na niya kung kailan dapat basa o tuyo. At panghuli, ang ika-anim na mito. Ito siguro ang pinakamasakit
para sa lahat ng tunay na nagmamahal sa kanilang mga pusa. Sinasabi ng mitong ito na ang mga pusa ay makasarili, mapagmalaki sa sarili, at malaya na hindi raw kayang magmahal ng malalim sa tao. Ang tanging kailangan lang daw nila sa atin ay pagkain at tirahan. Madalas silang ikumpara sa mga aso na, kunwari, walang kondisyong nagmamahal sa kanilang amo, habang ang mga pusa naman ay pinahihintulutan lang tayong manirahan kasama sila. Ang kamaliang ito ay nagmula sa malalim na hindi pagkakaintindi sa likas na katangian ng pusa. Sinusubukan nating sukatin ang kanilang pag-uugali batay sa pamantayan ng tao o aso, at ito ay lubos na mali. Ang mga pusa ay hindi mga aso. Mayroon silang ibang evolusyonaryong landas, at sa makatuwid, ibang-iba ang kanilang paraan ng pakikipag-ugnayan at pagpapakita ng damdamin. Ang mga aso ay mga hayop na likas na naninirahan sa grupo. Sanay sila sa hierarkiya, sa malinaw na pagsunod sa pinuno, at sa masiglang pagpapakita ng damdamin. Lulukso sila sa tuwa pag-uwi mo at susundan ka kahit saan. Ang mga pusa naman ay likas na nag-iisang mga ngaso. Ang kanilang mga ninuno ay hindi nabuhay sa malalaking grupo. Kaya naman, ang kanilang mga senyales ng pagmamahal o pakikisalamuha ay mas pino, mas mahinahon, at mas maselan. Hindi sila mag-aayakap o hahalik sa mukha mo para lang patunayan ang kanilang pagmamahal. Sasabihin nila ang mahal kita sa kanilang sariling natatanging lengguwahe ng pusa. Paano nga ba ito ipinapakita? Narito ang ilang halimbawa. Kapag dahan-dahang kumukurap ang pusa habang nakatingin sa iyo, hindi iyan dahil nababato siya. Sa lingguwahe ng pusa, ito ay tinatawag na cat kiss o halik ng pusa. Sa ganoong paraan, ipinapakita niya na lubos siyang nagtitiwala sa iyo at ligtas ang kanyang pakiramdam sa tabi mo. Kapag ang pusa ay nagkukuskos sa iyong mga binti o sumusuwag gamit ang ulo, hindi lang siya basta humihingi ng pagkain. Sa kanyang pisngi at noo matatagpuan ang espesyal na mga glandula na naglalabas ng pheromones. Sa ganitong paraan, iniiwan niya ang kanyang amoy sa iyo. Minamarkahan ka bilang kanya, bilang bahagi ng kanyang pamilya. Ito ang pinakamataas na pagpapakita ng tiwala at pagmamahal. Kahit ang simpleng presensya ng pusa sa iisang silid kasama ka ay senyalis na ng kanyang pagmamahal. Maaari siyang magtago sa ilalim ng sofa o lumipat ng ibang silid. Ngunit pinipili niyang manatili sa tabi mo. Maaari siyang matulog sa paanan mo, tahimik na humuni habang nagtatrabaho ka sa computer o salubungin ka sa pinto. Pinapatunayan ng mga pag-aaral na nabubuo ang ganoon ding matibay na emosyonal na koneksyon sa pagitan ng mga pusa at kanilang mga may-ari. Katulad din yung sa mga anak at magulang. Namimiss tayo ng mga pusa kapag wala tayo. Natutuwa sa ating pagbabalik at naghahanap ng aliw sa atin sa mga sitwasyong nakakapagdulot ng stress. Kaya naman, pakiusap, huwag maniwala sa mitolohiya tungkol sa kanilang pagiging makasarili, malalim at tapat. Magmahal ang mga pusa. Kailangan lang nating matutuhang intindihin ang kanilang tahimik at pinong wika ng pagmamahal. Marahil ang pinakamalaking pagtuklas para sa marami ay ang katotohanan sa likod ng paghilik ng pusa. Isipin na lang, ang pusa mo pala ay humihilik sa lap mo hindi dahil masaya siya, kundi dahil masakit ang pakiramdam niya at sinisikap niyang gamutin ang sarili ng kusa. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga vibration sa dalas ng paghilik ng pusa ay nakakatulong sa paggaling ng mga tisyu at buto. Hindi lang ito basta tunog, ito ay isang tunay na mekanismo para mabuhay. Nakakagulat, di ba? Ang pagkaalam nito ay nagbibigay sa atin ng bagong pananaw sa pag-uugali ng ating alaga at nagtutulak sa ating maging mas mapagmasid sa kanila. Katulad din ng maling akala
na sila'y mga independenteng nilalang. Kapag naiintindihan mo na ang pagdikit ng ulo nila sa iyo ay katumbas ng yakap at tanda ng sukdulang tiwala, ang pakikipag-ugnayan mo sa kanila ay umaangat sa bagong level. Hindi makasarili ang mga pusa. Sinasabi lang nila ang mahal kita sa sarili nilang paraan, ang paraan ng mga pusa. Tulad ng nakikita mo, ang mundo ng mga pusa ay mas komplikado at mas interesante kaysa sa isang koleksyon lang ng mga stereotype. Sa pagbasag sa mga maling akala na ito, hindi lang tayo nakakakuha ng mga kagiliw-giliw na impormasyon. Natututo tayong mas maunawaan ang mga pangangailangan ng ating mga alaga, wastong alagaan sila, at bumuo ng tunay na matibay na ugnayan sa kanila, batay sa kaalaman at paggalang. Salamat sa panonood. Kung nakatulong ang video na ito na matuto ka ng bago tungkol sa iyong balahibong kaibigan, mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong pagbubunyag. Kayo, anong mga maling akala ang pinaniniwalaan ninyo tungkol sa pusa? O baka may alam ka pang ibang mga maling akala na hindi namin nabanggit? Ibahagi ang iyong kwento sa comments